ang pagmamahal natin sa Panginoon Diyos, una, nakasentro tayo sa Diyos, di ba? Siya rin ang magtuturo sa atin paano magmahal sa ating mga kasama sa bahay. Halimbawa, asawa. Pansinin mo, pag minahal mo si God, lalong mo mamamahal yung asawa mo ng tamang paraan. Ang pagmamahal mo ngayon ay tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia na ibinigay niya ang kanyang sarili para dito, sabi sa Epeso. Kapag ikaw naman ang babae, nagpapasakop ka sa asawa mo, gaya ng pagpapasakop mo kay Kristo. Sa madaling salita, ang sentro ng ginagawa mo, si God. Hindi yung asawa, hindi ka sumusunod sa asawa mo dahil mabait siya o kaya naman ay masunurin siya. Hindi sa Diyos, kundi sumusunod ka dahil sumusunod ka kay Jesus. Kaya pinagpe-pray mo siya para sa Panginoon, para tulungan siya sa kanyang mga desisyon dahil nagtitiwala ka sa Diyos. So ang sentro, Panginoon. Ganon din ang pera. Ang pera, hindi na siya yung ikaw ang inaalipin ng pera. Kundi yung pera, gagamitin mo dahil ito yung provision ng Diyos para sa kalwalatian ng Diyos. So hindi mo siya magiging idol. Nagiging idol lang siya kapag siya na yung sentro at hindi ang Diyos. Diba? Kahit anong bagay sa lupa, kapag yung bagay na yon ay inari na tayo at tayo nang kinokontrol, yun ang ating Diyos-Diyosan. Pero kung ang bagay na yon ay kinokontrol ng Diyos sa pamamagitan natin, sila ay alipin pa rin natin.